Hi, hello, good evening, this is Happy and welcome to my channel guys. So to this video guys ay gagawa ko ng isang video tungkol dun sa isang comment na may nag-comment sa akin na pag may time daw ako gumawa ako ng video yung mga dapat dalhin sa Malta at kung magkano ang kailangang budget na dalhin papunta dito. So well guys, by the way, kauwi ko lang pala at galing sa trabaho. So, medyo hindi pa ako nagluluto ako ngayon. So, naisipan kong gumawa muna ng isang video na to sa comment niya sa akin. So, nakakalimutan ko na nakakaligtaan ko ng gumawa ng video sa aking YouTube channel, guys. Pero, dahil nga lang sa oras ko, dahil gabi na nga na uwi, ganitong oras. So, by the way, guys, yun nga, balik tayo dun sa comment niya. Wala namang inaano na mga na dapat dalhin. So, yung experience ko lang nung nagbakasyon ako, yung first time kong umuwi na nandito ako ngayon sa Malta. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Tapos nung nasa airport na ako, yung bagahe ko binuksan nila kasi parang ang dami kong ang dala ng mga cosmetics, tapos may mga liquid pa, may mga na which is nasa luggage naman yun, nasa check-in luggage, pero pinabuksan pa rin nila. Hindi ko alam kung bakit kasi, alam nyo guys, ang Pilipinas kasi, hindi naman ako against sa mga ganon nila, sa yung mga parang nila na mag-open ng ganon, kasi ganon talaga mahigpit. So, ibig sabihin, ginagawa lang nila yung trabaho nila. So, nagulat lang ako kasi, sa pabalik-balik ko ng bakasyon ng Pilipinas, from Dubai tsaka Pilipinas. Parang first time ko kasi na i-open yung luggage ko, yung bagahe ko sa airports. Yung nag-ano pa lang ako nung di pa ako nag-check-in wala pa sa custom yun nandun pa lang sa nakapila sa papunta sa check-in pa lang yun. Diba? In-open nila yon kasi nga, siguro nakita sa scanner na ang laman kasi ng maleta ko is parang puro mga cosmetics, mga pampaganda, lotion, mga kung ano-ano sa mga kasamahan ko. So yun, hindi ko naman kasi alam na gano'n, nag-o-open pala sila. At first time ko talagang maglagay sa luggage ko, na check-in luggage ko, yung mga gano'n, yung mga padala sa akin, tsaka yung mga pang-personal ko. So yun, wala naman silang nakita doon na kasi more on mga pampaganda lang naman yun, mga lotion, tsaka yung mga kung ano-ano sa Shopee na nila. So, yun nga guys, parang na-trauma ako so parang lang ako, natakot ako kasi parang hindi ko alam kung siguro ganun na nga siguro no, kasi sa katagalan na hindi na ako nagbabakasyon. So from Dubai kasi to dito sa Malta sa Europe, first time kong umuwi ng time na yon last year. Kaya parang hindi ako na parang nakakatakot pala para sa akin na magdala ka ng maraming cosmetics, yung mga pampaganda, yung mga mga pasabay nila ba, yung mga pabili or ganun. Kasi alam nyo guys, ang mga pampaganda dito sa Europe is napakamahal. 10 times ang price nila sa Pilipinas. So kung halimbawa, ang Gory, mabibili mo lang siya ng 180 or to 200. So pagdating kasi dito sa Europe yan, kala mo kung magkano, nasa 600 to 650 o so depende pa yun sa pagpapatong nila. Sabihin na natin 10 euro. 10 euro is equivalent to 600 o mga 600 mahigit mga ganun. So magkano lang mabibili mo yan sa yung mga lotion ng mga halimbawa sa Shopee is 200, 2,000. Dito alam nyo mabibili mo dito nasa 70 euro. So magkano 70 euro? So, ang 50 euro is nasa 3,000 na mahigit. Plus 20 pa na siguro mga nasa 5,000 o 6,000 something, mga ganun pa, mga 5,000 mahigit, yung ganun, isang lotion lang. Kung basta ang laki ng nila, kaya yung mga kasamahan ko, for example, mga pasabay, parang nagpapabili sila ng mga ganun pampaganda kasi sobrang mahal talaga sa Europe na mapavitamin siya, gamot, mga pangpaganda, mga lotion. Napakamahal, hindi lang triple, 10 times pa yung price dito sa Europe na. So yun yung pagkakataon na pag may mga nauwi, may mga nagpapasabay tapos magbabayad lang sa'yo per kilo. Yun. So yun yung nangyari sa akin. Siyempre, hindi ko naman alam. Tsaka iniisip ko, check-in luggage siya. So, hindi ino-open pala doon sa airport sa atin.
Tapos yun, akala ko kasi, okay na, hindi pumasok ako doon. Yung chicken luggage ko, na maliit na 7 kilos lang. Pagdating ko sa custom, inopen pa rin. So, natakot na ako noon kasi parang may pinapowder-powder sila sa akin na ano, baka daw may kung ano-ano ba yun. Parang inaano nila kung may drugs or ano, ewan. Parang first time kasi sa akin yun. So, na ano sa akin noon, nung binuksan na nila yun, wala naman sila nakita. Pero yung, ano ho, yung can, na, yung lata na Argentina yata yun, or hindi ko alam, or Reno. Bawal pala yun ilagay sa check-in luggage. Yung open, yung na-open siya. Hindi pala pwede yun i-ano. Buti na lang yung time na yun, yung akin, yung Reno, nakalagay dun sa sa check-in luggage ko, is hindi na-open. So, pwede pala yun. So, ang mga bawal pala, kagaya ng halimbawa yung mga Argentina, yung inaangat lang, yung easy open, hindi pala pwede yun dalhin mo sa chicken luggage mo. Pwede mo yun doon ilagay hindi pwede. Hindi pala yun pwedeng ilagay sa hand carry mo. Hindi ko naman kasi alam at saka alam ko maliit lang. Buti na lang yun sa akin. Sa hand carry ko nilagay, okay lang pala. Pero pag halimbawa yung na-open pala yung kagaya ng sardinas, yung ina-open siya, yun pala, bawal pala yun sa hand carry mo. Doon sa check-in luggage mo, okay lang. Pero binubuksan pa rin nila. Ewan ko kung sa akin lang na timingan nung time na yon, kung sa akin lang na nagkataon or ano. Kasi yung iba naman sa likod ko, hindi naman ewan ko kung bakit. First time ko talaga mangyari sa akin yung gano'n. Kaya mula ngayon, pag ako magbabakasyon sa Pilipinas, hindi na ako magpapadala ng yung mga pasabay sa akin. Ako, hindi na talaga. Di ba lang sarili ko na lang, ayoko nang may responsibilidad pa sa custom, di ba? Ang laking ano. So, yun yung mga bawal dalhin sa pagka hand carry kayo. Okay lang magdala ng dilata, pero hindi yung di-open. Kasi bawal pala yun. Hindi ko naman alam. First time po rin kasi magdala ng Reno, kasi nga dito, napakamahal talaga ng Reno dito. Yung mga yung mga product ng Pilipinas, product natin, mahal talaga. So, yun. So, hindi ko alam kung hindi ko kung paano ipaliwanag sa iyo yung comment mo na kung ano mga dapat dalhin. Okay. Yun lang, yung mga hindi wag ka magdadala ng kung i-check-in mo or kasi sa Pilipinas pag sinabi kasing Europe is parang ang init ng mata nila sa kasi siguro yung iba mga binebenta dito kasi nga ang mahal nga rin kasi ng ticket, ang mahal din ng mabilihin. So siguro yung iba, pagkakataon mo na umuwi ka ng Pinas, so dalhin mo lang gusto mong dalhin. Ang lang, hindi ka pwede magdala sa hand carry mo ng mga easy open. Tsaka hanggang 2 lang sila pwede. Pag halimbawa, 2 perasong dilatang ganun, or namimiss mo mong Reno or kung Argentina, 2 dilata, ganun, okay lang. Tapos yun naman, halimbawa yung mas maganda magdala ka ng mga personal mong gamit na galing sa Pilipinas, kasi pagdating mo dito, kung wala ka pang trabaho, tsaka wala kang dadatnan dito ka mag-arak or yung sasalo sa'yo para meron ka malang pagkain or ang mahal ng bilihin dito. So, kung nasa Pinas ka na, papunta ka dito, so magbaon ka na ng mga pagkain natin or para pagdating mo dito is hindi ka na mahirapan. Tsaka guys, kung pupunta ka dito, huwag ka magdadala ng masyadong maraming damit. Kasi dito marami ka nang mabibilhang damit. Maraming mga ukay-ukay dito kung matyaga ka lang naman. Kung gusto mo naman ng mga second hand na medyo okay naman, tsaka medyo branded ang maraming ukay-ukay naman dito. Makakabili ka ng Tapos, yung mga ibang gamit na yung mga pangginaw, pwedeng huwag ka nang magdala kasi marami ka dito mabibili. Kasi kailangan mo rin talaga yung mga jacket na makakapal kasi pag malamig dito, malamig talaga. Hindi naman sa nag-yellow dito. Hindi kagaya ng ibang bansa na nag-ice talaga, nag-snow. Dito hindi, pero yung simoy ng hangin, napakalamig. Siguro mas okay pa yung umuulan din ng yellow dito, pero hindi yung lagi, bihira lang. Pero malamig dito pag talagang winter, malamig talaga. So, kailangan mo ng
mga doble-dobling damit, mga pangginaw. Pero hindi mo kailangan magdala. Kung magdala ka man, mga isa o dalawa, okay lang. Kasi marami kang mabibilihan dito mga ukay-ukay, mura lang din naman. Pagka meron kang ano. So, yun lang. Ang unang-unang mong dadalhin is pagkain, para may stock ka hanggang sa magkaroon ka ng trabaho. Tapos, huwag ka magdadala ng maraming damit kasi meron naman dito. Kung ano, pang ano mo lang yung sa bagahe. Yung mga personal mo talaga is bumili ka na hanggat maaari tsaka pagkain kasi mahal dito talaga. Tapos, yung sinasabi mong pera, kung magkano budget, kung meron ka naman talaga is depende sa'yo. Pero ang ano lang, minsan kasi pag may dala kang peso, parang mahirap magpapalit ng true euro dito. Pwede siguro sa mga kasama mo, yung kailangan nila ng peso sa ano, so papalit mo na yun sa ano, sa euro, di ba? Pero kung meron ka naman ng mga pagkain na good for 1 month or 2 months, kahit naman hindi masyadong malaki ang pera mo, kahit siguro mga 20,000, pwede na yon, i-convert mo na lang dito. Basta meron kang kamag-anak dito, may bahay ka ng okay na, tapos may sure ka na talagang trabaho na makakasurvive sa'yo ng upa ng bahay, kuryente, tubig. Kasi mahirap talaga dito pag yung pang-upa ng bahay na wala ka pang trabaho. Ang mahal talaga ng bahay dito, lalo na ngayon. Last year nung pumunta ako dito, medyo mura pa ang bahay. After 2 years na ngayon, napakamahal na ng bahay dito. So, kung meron kang mag-anak na dadatnan dito, so pwede ka na makipag-share sa kanila ng pansamantala. Pwede ka namang muna sa kanila, magpahanap ng mura or makishare sa kanila kung depende kung ilang katao ang allowed sa bahay nila. Yun. Pwede. Ang hirap dito ng baguhan. Ang hirap dito sa Malta ng baguhan, yung wala kang bahay, wala kang pera, wala kang kamag-anak. Agency, wala kang kasiguraduhan na ano. Pero pag agency naman, may paglalagyan naman sa yung trabaho na ano. Pero not sure na pagdating mo dito is may trabaho ka kaagad. Kasi ayusin mo muna yung medical mo, ID mo. So bago ka magka-ID, bago ka mag-umpisa ng trabaho mo, antayin mo munang ma-release yung ID mo. So, hindi natin alam kung, halimbawa, 1 month kang matambay, wala kang trabaho. So, kailangan, sa 1 month na yun, habang nag-aantay ka ng ID mo para mag-start ka na ng trabaho mo, so, meron ka pang pagkain na dala galing Pinas, diba? So, hindi ka tsaka may extra money ka. Siguro, ang mga 20,000 na pera is nasa 300 na euro na dito. Kung isang buwan ka lang naman matatambay, siguro pwede mo nang tipirin yun. Yun nga lang kasi ang bahay dito is 1 month deposit, 1 month advance. So, kailangan siguro kung medyo naman tipid-tipid ka, pwede na yun mga 20,000 o 30,000 na budget kung may pera ka. Pero sa hirap nga ng pera sa atin sa Pinas, is siguro mas okay na yung mga ganun. 30,000 o pataas kung nakakaluwag ka naman talaga. Pero kung wala, okay lang din naman basta meron kang dadatnan dito. Pero wag kang pupunta dito ng walang kasiguraduhan na kailangan talaga meron kang backup. May pagkain ka, may kunti kang pera. So yun. Kasi dito napakahirap dito ng walang aalalay sa'yo. Kagaya sa akin, nung bago lang ako dito is hindi ko alam na may bayad palang bahay. Akala ko kagaya sa Dubai, libre accommodation yun. Hindi ko alam na ganun. So, para akong nangangapa. Para akong first timer ulit na nag-abroad. Kasi cross country ako from Dubai to dito. So, parang hindi ko alam kung pero in God's grace naman is, thanks God talaga is, okay naman. Ganun talaga ang buhay. Kailangan pag nag-uumpisa ka, dadaan ka muna sa pagsubok para matuto ka. So, nung katagalan naman, medyo okay na tawag dito, nasanay naman at nalaman ko na kung paano yung status na pero kung ikaw naman talaga is nakakaluwag sa Pinas, meron kang pera, dadalhin pagkain, okay, go, magdala ka ng gusto mong kasi hindi natin alam pagdating dito kung makakapasok ka kaagad, diba? Ang hirap matambay sa Europe ng wala kang pera. So, yun guys, at saka
napakalaki din kasi ng gastos papunta ng Europe, papunta dito. Hindi kagaya, akala ko last year nung pumunta ako dito is mahal na, malaki na. Mas malaki pa pala ngayon. Mas malaki yung bibitawan mong pera papunta dito. Tapos pagdating mo dito is hindi mo pa alam kung makakapasok ka agad. Kasi yung ibang mga Pilipino nandito, yung iba minsan 6 months, 3 months, wala pa silang trabaho. Under agency, wala pang ano. Ang Europe talaga is hindi siya, oo, maraming trabaho dito, depende sa'yo. Pero kung mahina ang loob mo, parang hindi siya yung mabilisang maghanap ka ng trabaho. Kasi unang-una dati, okay lang mag-part-time ka ng ano, hindi masyadong hinuhuli. Ngayon, maano na. Kasi sobrang dami na ng tao dito sa Malta. Parang nakakatakot na mag-part-time. Kasi pag nahuli ka, diretso ka papauwiin. Nang wala kang ID, magpa-part-time ka sa mga supermarket, restaurant, or hotel na wala kang ID. Pag nahuli ka noon, so sayang yung ginastos mo pupunta dito. So, diretso uwi ka. Yun, hindi kagaya dati na hindi pa siya masyadong mahigpit. So, ngayon kasi is, yun, kaya maraming mga tambay dito na galing Pinas. Ang laki-laki ng mga placement pinila, kasama ticket, lahat. Magastos sila ng malaki. Minsan daw yung mga nakakausap ko, gumastos sila ng mga 300, 400, 500, parang ganun. Diba? Tapos pagdating dito, tambay ka pa. Kasi hindi naman yun na, uy, nasa abroad na ako. Pag alam ng mga nasa Pilipinas na nasa abroad na siya, no, nasa Europe na siya, no, may trabaho na yun. Pagtapos at the end of the month, sasahod na yun. No, hindi yung ganoon. Walang ganoon. Yun yung iniisip na, yun yung mindset ng mga nasa Pilipinas. Pag nakalis ka na ng Pilipinas, nasa abroad ka na, ibig sabihin may pera ka na, sasahod ka na, hindi yung ganoon. Ang hirap ng ano, yung iba hindi na lang yung sinasabi na gano'n ang sitwasyon. Kasi hindi naman sila maniniwala eh. Ang mga nasa Pilipinas, hindi maniniwalang nasa abroad ka na wala kang pera. Di sila maniniwala na naghihirap ka. Kasi alam nila, nasa abroad ka. Alam nila, sumasahod ka, tumatakbo yung buwan, sumasahod ka, pero hindi po yung gano'n. Pagdating kasi dito, marami ang mga natatambay, nakakaawa din sila. Minsan may mga nakakasabay ako na galing silang Pinas, gumastos sila ng ganon. Tapos 6 months na sila walang trabaho. Paano yung bahay mo, yung ganito, bahay mo, anong pambayad mo? Paano yung tubig, kuryente mo, pagkain mo? Di ba? Kaya nagtitiis sila ng ganon, magtitiis magantay ng ID or trabaho or minsan nagpa-part-time. So, ingat-ingat lang din. Kasi ganun, nandito ka na rin eh. Kailangan mo ng dumiskarte. So, ang hirap. So, yun guys, napakwento naman ako sa sobrang dami dahil lang dun sa comments. Pero, alam niyo guys, wala lang akong time minsan kasi sobrang busy talaga ng oras ko. Mahirap dito pagka wala kang backup na pera, wala kang kamag-anak na pupuntahan, sasalo sa'yo. Maski nga may kamag-anak ka or ano, nagsushort pa rin, nahihirapan pa rin. Siyempre, hindi mo naman kailangan sumandal ka na lang lagi sa ano, lagi-lagi. Siyempre, lahat ng tao dito kumakayod, kumikilos. Kasi, ang laki ng expenses dito, ang laki ng cost of living. Bahay mo pa lang, tubig, kuryente, di ba? Tapos yung tax mo pa bago mo makuha yung pera, di ba? Kaya, nakakaano din. Kaya, yung iba na may mga ID na, nagtitiis na lang minsan na ano, kaysa naman mahuli ka. O mag-part-time ka ng ibang ano. Diba? Nakikipagsapala. Ang hirap din ng ano nga, ng buhay ng dito sa ano, unlike sa iba-ibang bansa na libre. Wala kang isipin kundi ang bahay, libre na nila, diba? Libre accommodation, libre ano. Hindi, dito kasi lahat eh. So, kung wala kang pera talaga, wala kang nakatabi. Paano ang pamilya mo umaasa sa'yo sa Pilipinas? Kasi alam nila, pag nasa Europe, malaki ang sahod, di ba? Hindi nila alam, ang laki ng expenses mo, di ba? So, yun. So, that's all for today, guys. Sa susunod na lang ulit na aking vlog. So, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Abby Artasti, guys. At kung meron kayong mga katanungan, about dito sa Malta, Europe, mag-comment lang po kayo at nababasa ko naman yun. Pag may time ako, gagawin ko ng video kagaya nito. So, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo at ako po'y
tatapusin na at medyo magagabi na at magluluto na ako dahil kinabukasan is panibagong pasok na naman. So, bawal na matambay dito. So, that's all for today's guys. Thank you so much. Bye!